pangunahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Senator Ping Lacson, ganap ng alas 8:09. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Deo Makalma, inyong lingkod. May dede si Deo. Deo Makalma, pagutusan nyo. Mayor siya ng Star City. Deo Makalma, ang inyong lingkod. Laging handang maglingkod sa bayan. Kahit walang pagbaril si Deo, at kahit walang ira inyo pong pagputusan. Mayor Deo Makalma ng porsyon. Mayor Deo Lakay ang kanyang pangalan. Mayor Deo Makalma ng porsyon. Kung kayo ay may tinatagong sikreto, sa kanyang bukwit ay mag-ingat tayo. Ang bukwit ay sobrang chismoso. Ang bibig niya ay walang preno. Kahit saang lugar siya ay gumagana. Para mayroong i-chismis kay Deo. Deo Deo Makalma, inyong lingkod. May dede si Deo. Deo Makalma, pagtutusan. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. May political jingle na ba kayo, ha? Abay, mag-ready na po kayo, mga kuya, ha? Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, Malacanang. Aba, naimbang bigat, Apo Presidente Bonget. Abay, you have a new haircut, Apo, ha? Good morning. Abay, you look younger, Apo, ha? Sa inyong baro nga pukis. Ayan. Baro ti pukis ni Apo Presidente, mahabigan, ano, ha? Ayan. Abay, bakit ganyan ang gupit mo, Mr. President? Yan ba uso ngayon? Yan daw ang bagong ano ngayon na gupit na mga Gen Z. Ayan. Kaya pati itong Senator JB ganun din ang gupit, ha? Parang Senate President Di Butler, Chis Escudero, at maging si Senator Migs Subiri. Ayan, ang tawag namin sa ROTC yan, crew cut, Ayan. Pero yung iba gusto white sidewall, parang sa ROTC, ha? Ayan. Pero ayan, bumata ka, Apo Presidente, ha? You look younger, Apo, sa inyong gupit. Thank God it's a Friday. Aba, it's swell day, mga kuya, mga ating, ano, ha? Kaya chill-chill lang po tayo ngayon dahil TGIF tayo ngayon. Kaya lang paano mag-chill-chill yung ating mahaba dyan sa Northern Luzon. Kasama na ang Bicol region, Diyos ko po, ha? Abay, lumabas na ba si Ophel, Typhoon Ophel, itong bagyong Pipito Manaloto, Diyos ko, ha? Abay, mga kuya, mga ating baka daw maging super typhoon. Mga kailan tayo dito Cagayan na po kita, ay kakaasid na mo ten, manong aldaw ng adadya evacuation center, ay apo madidang makaawid.
Pati mga alagang hayop, mga kalabaw, baka nandun na rin sa evacuation center dahil siyempre nga naman yun ang panghanap buhay. Ha? Usa rin na nga agarado apo di kwatal talon. Ha? Yan, good morning apo Mayor General Mista Rambo de Gracia. Ha? Abay, yan, nagtatanong yung ating mga mista sa PMA Sandigan. Dito, kumusta ka na raw? Ha? Ayan, andyan ka pa ba? Ayan, kumusta ang yung mga constituents sa Santa Teresita, Cagayan? Oy, Brad, board member Romy Garcia, kumusta ka na, Brad? Ha? At para sa mga bibiyahe ng Bicol at Northern Luzon, ha? Abay, pinagbawalan yata muna ng LTFRB na biyahe. Nako, yung mga constituent mo, Governor Ben Ebardone sa Eastern Samar. Abay, huwag mo na nga pauwiin dahil baka ma-stranded sila dyan sa may Matnog, Sorsogon. Yung bang mga patawid ng Eastern Samar at patungo ng Leyte, ha? Abay, wag muna ha, wag mo nang bibet, tutumbukin ng bagyo ang Bicol. Naku, baka tumama ka pa yata dito sa Metro Manila, ano ha? Dami nating mga issue ngayon. Sinong nasa traffic ngayon, ha? Ay, o nga pala, ha? Yung mga nagpapareserve ng parking, ha? Ayan, para sa mga motorista, makinig kayo mga kuya, ha? Abay, at saka yung mga nagpapareserve ng parking, bawal na raw yan. Pero ang maganda yata rito magiging standard na ang procedure sa panghuhuli. Ayan, yung towing. Ayan. Alam po niyo mga akala niyo baka nakanap yung mga kotse niyo dito sa likod ng Senado. May may impounding area ang MMDA ba? Abay, minsan nadadaanan natin yung mga inimpound na mga sakyan dyan. Abay, nabulok na. Ayan. Kinahoy na yata ibang mga kotse dyan, mga sasakyan. Anyway, alamin nga natin sa MMDA kasi nag-meeting po sila kahapon. Ano ba ang paraan ng kanilang paghuli at uniform na ba ang multa ng mga traffic violation sa Manila, San Juan, Quezon City, Parañaque? Ayan. Malalaman natin yan. Oy, nga pala mga misis, tignan yung mga anak natin, ha? Naku, Diyos ko, ha? At yung mga batang walang pantuition, ha? Kawawa naman yung kolehiyalang taga Quezon City, mahabigan ni walang pang matrikula. Siguro gipit yung mga magulang, ha? O may problema yata yung magulang, ha? Diyos ko po, mahabag yan. Nagbig tipo yung dalagita, ha? Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Yung po nga may mga problema sa tuition fee, mahabigan. Abay, huwag masyadong matakot, huwag masyadong malungkot. Pagka wala kayong tuition, ayan, i-text nyo lamang po si Senator Lito-Lito Lapid-Lapid, ha? Madaming scholar ito, di ba? Mayor Lota Manalo ng Lubo, Batangas, ha? Pagka mag-alala, Mayor, ay mananalo ka rin uli na mayor ng Lubo, Batangas. Matindi na kalaban niya, mga matitinding kontraktor yata at pre-project siya. Sandali lamang nasa ating linya si Attorney Vic Nunez. Sandali lamang mislet mula sa Malacanang. Sino ba ang barbero ng Presidente Bonget, ha? Ba't ganun ang gupit niya ngayon, ha? Pero okay lang, nagmukhang totoy tuloy, ha? Hindi na mukhang presidente, mukhang estudyante na eh. Nasa ating linya ang direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group. Brunos ba? Gupit ba ng Brunos yan? Ha? O kay Chupaeng Barbershop? Attorney Vic Nunez ng MMDA Director. Magandang umaga po sa inyo, Director. Yes, magandang umaga po, Kuyang, at magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Aba, Kuyang Attorney Vic Nunez, nag-meeting ang Metro Manila Council kahapon. Alam niyo, ano po ba yung napagkasunduan po ninyo? Ayan, ang maganda po, sa bagay, tama yan para hindi na paiba-iba ang multa at procedure ng towing at mga penalties.
fine sa mga traffic violation. Unahin nga natin sir yung towing. Paano po ang inyong napagkasunduan kahapon? Yes po, kaya panahon na na-aproba na po ng Metro Manila Council ang bagong regulasyon at towing guidelines, towing and impounding guidelines sa Kalakhang, Maynila. So, dito po sa bagong guidelines, hinati na po ang buong Metro Manila sa 5 sectors, North, East, Southwest, and Central. So, ito po ipapabid out mga towing operators para kumbaga bawat particular sector, isa na lang ang may hawak. And binago na rin namin yung sistema na kapag ikaw ay nasiraan or told outright, dadalhin ka sa impounding area kahit gaano kakalayo. Ngayon, na-approve po ng Metro Manila Council na ang may option na po i-decide kung kanya gustong dalhin sa pinakamalapit na talyer o sa bahay niya o kung gusto niya naman sa impounding area. So, mas magiging po ito sa ating mga kababayan at motorista na hindi masyadong mahihirapan kasi nasiraan ka na, dadalhin ka pa malayo. Depende sa kilometro sa layo kung saan ka nasiraan hanggang sa impounding area. But now, within a particular area, doon na rin po dapat yung kanilang area, bawat sektor. So, hindi na magmumultan ng malaki para sa Kuyang Malu Kuyang Vic, i-reconnect natin yung line. Maganda yung pinag-uusapan natin pero hindi maganda yung signal natin. Para mas klaro po, ayan, pakipalit ng linya si Kuyang Atty. Vic Nunez ng MMDA Traffic. Ayan, maganda po ba? Good news yan sa ating mga motorista, ha? Ayan, lalo yung mga medyo hindi naman hindi brand new ang mga sasakyan at medyo palyado na, ha? Abay, mukhang nagiging compassionate po ang MMDA ngayon ba? Maganda yan, ha? Mayor Francis Zamora, Chairman Artes, ha? Imbes nga naman na impound, kung pwede namang may mga pinakamalapit na talyer dyan, di dali na lang sa talyer, di ba? Maganda po yan. Ayan, Director Vic Nunez, Kuyang Sir, ulitin nga natin, maganda yun, ha? Nagiging compassionate ngayon ang MMDA na instead na pagka nasiraan ka sa kalsada, imbes na hatakin ka at dalhin sa impounding area, pwedeng dalhin sa talyer na gusto po natin. Ganun po ba? Yes po, pwede ka magpati sa na yung bahay mo sa talyer. Pati bahay. Malapit mo, pwedeng mapaglalahan ng yung sasakyan. And we will ensure na bawat sektor meron ng sariling impounding area para at least within particular area. Alam namin, kumbaga color-coded kasi baka may mga naliligaw na mga illegal na towing operators or towing truck. Alam ka agad namin na yan illegitimate o kolorum na towing company. So, madali naming ma-apprehend. Ayun. Yung pong mga illegally parked na sasakyan na Kuya Vic, i-implement pa ba natin yung clamping? Yung kinaklamp ba yung gulong? Paano ba ang procedure? Ever since naman po ang MMDA hindi po nagpatupad ng clamping. Kasi naniniwala kami na kapag may obstruction, the best way to remove the obstruction is to tow the vehicle. Kasi kapag clinamp mo, hindi rin ho yan maaalis. Nandun pa rin yung nakasagabal sa kalsada. And never kami nag-implement ng clamping sa ahensya. Talagang hinahatak ko namin yan, ini-impound para maalis po yung mga nakasagabal sa ating kalsada. And isa pa po Kuyang, we will also professionalize the towing services kasi marami na rin ho kasing complaints regarding sa practice ng towing operation. So ito pong ginawa naming guidelines, i-streamline din namin yung towing process para ma-enhance din yung regulation sa towing and impounding ng mga illegally parked vehicles at yung mga stalled vehicles at para masiguro na maging patas at transparent yung pag-ooperate at paghahatak kasi maraming insidente na mga reklamo na basta na lang hinahatak, parang karnaping na ang dating. So para po maiwasan yan at maprotektahan din ang karapatan ng ating mga motorista at mga vehicle owners. Kaya isinama na rin ho namin sa guidelines na kailangan
dapat magkaroon ng training at Ayan. mag-exam po ang mga towing Personnel. yung mga personnel ng Tama mga po. towing operators para may alam talaga at hindi bara-bara na lang na nakahatak ng masasakyan. Minsan nasisira din Ay, totoo yung po yan. mga bihikulong hinahatak. So, para ho maiwasan rin yan, kaya minabuti rin ho ng ahensya na may patupad itong bagong guidelines at maganda naman pong kinalabasan at naaprobahan ho ng Metro Manila Council kahapon sa meeting. Kasi Kuyang Attorney Vic Nunez, minsan yung nasisira do yung gulong ba or ano? Kasi kailangan may mga sasakyan na kailangan sa unahan o sa likod hinahatak yata, mga ganon? Po, lalo na yung mga naka-handbrake, ang iba. Ayan. Mga automatic na sasakyan, hindi naman alam ng ibang personnel, basta na lang kakabitan ng tow bar at hahatakin. Mas mahal pa ho yung inaabono nila kapag nasira ang sasakyan. Totoo po yan. With these guidelines, mapoprofessionalize ho natin at may streamline natin yung mga procedures at guidelines sa towing operation sa buong Metro Manila. Ayan. At saka hindi na po implement yung clamping, Kuyang Vic Nunez, sir. Ayan. Ang MMDA po, hindi kami nagka-clamp, but there are certain LGUs sa Metro Manila na kasama ho yan sa ordinansa nila. So we give each LGU their own, kumbaga, discretion kung meron silang existing ordinance na mag-clamp. So may ano pa rin ho, may karapatan naman ng LGU. Ganun ba? O may ilang LGU po na nagka-clamp pa din. Di ba pwedeng, kasi total, Metro Manila Council, puro mga mayor naman yung nag-usap-usap kahapon, gagawin nating standard. Di ba pwedeng i-repeal yung ordinansa na huwag nang ipatupad dyan? Kaya nga tayo ginagawang standard yung towing operation sa pag-i-impose ng penalty, Kuyang Vic, sir. Kuyang, pwede rin ho yan sama sa susunod na usapin para ma-erase yung issue regarding that. If all the Metro Manila mayors would agree na alisin na rin yung clamping at puro paghahatak na lang at pagtuto ng mga vehicles, ng mga illegally parked. Tama po. Okay, eto na ngayon, Kuyang, yung uniformity ng penalties ng mga fines. Ayan, magkano ba dapat ang dapat pare-pareho ang fine ng mga traffic violation na Attorney Vic Nunez, Kuyang, sir? Yes po. Actually, Kuyang, yung uniformity of fines and penalties ng mga traffic violations, actually matagal na naming na-address yan at naipatupad sa single ticketing system. So, kinuha natin yung top 20 most common traffic violations sa buong Metro Manila at isinama ho natin yan sa single ticketing system na naaprobahan na rin ng Metro Manila Council. Kaya dun ho sa mga common traffic violations, pare-parehas na ho ang multa na ipinapatupad sa buong Metro Manila. At dito po sa bagong regulation, pagdating ho sa towing fees, ito po yung bagong ilalabas natin, but we will ensure na the towing fee rates would be kumbaga fair at hindi masyadong mabigat para sa ating mga kababayan. So yun po, pagdating ho sa mga rates, yun po ay aproban pa rin ng Metro Manila Council na ipapalabas na bagong taripa para sa towing rates. Pero yun po magiging uniform sa buong Metro Manila. Ayan, single ticketing. Ito nga pala, clarification na Kuyang Vic sa traffic enforcement group po ninyo. Halimbawa, ako, ayan, na may violation ako sa number coding. Gali ako ng Pasay. Hinuli ako sa Pasay. Halimbawa, may meeting ako sa Maynila. Pwede bang huliin ulit sa Manila? Or yung ticket violation ko, traffic violation ko dito sa Pasay, pwede ipakita dun sa Manila na nahuli na ako mga gano'n na. Ano yan? Actually po, ang tawag mo dyan sa continuing violation. Ibig sabihin po, kapag nahuli ka sa Manila at coding ang sasakyan mo, huwag mo nang gamitin. Kasi hindi naman po
exemption na kapag ikaw ay natikita na sa isang lugar, pwede ka na mag-violate. Parang binayaran mo lang for the whole day yung coding mo kasi nakikita ng isang beses, yun ang ipapakita mong exemption, hindi po ganon. So, ibig sabihin yan, wag mo nang gamitin kasi kapag ginamit mo pa at mahuli ka sa ibang lugar, huli pa rin. Be cited for yes. Kasi it's a continuing violation. Hindi yun yan one time, big time na kapag natikitan ka, buong araw exempted ka na. Ganun pala, at least na nakaklarify natin. Ito na, isa na lang, Kuya Vic Nunez. Abay, yung pong pagpapareserba ng mga parking, di ba nag-aaway-aaway minsan dyan, malayo pa yung sasakyan mo, paparating na, haharangan mo na yung parking lot, ayan, samantalang may mga magpapak na nandun na mismo sa malapit sa parking space. Ano ba ang batas natin dyan? Ano ba ang napagkasundo ng MMDA, Attorney Vic Nunez, Kuyang sir? Yes, Kuyang. Actually, isa po yan sa napag-usapan sa ginanap na Metro Manila Council meeting kahapon, yung pagpasa ng resolusyon para maghikayat po sa lahat ng LGU sa Metro Manila yung ipagbawal yung pagrereserba ng parking slot. Na yung tatayuan tapos aantayin yung sasakyan. Kasi nakita naman natin yung mga nag-trending na talagang nakakatakot po kasi yung comment sa social media ng mga ating kababayan parang okay lang na sagasaan at saktan yung taong tumatayo at nagpapareserba ng kasi alam nilang mali daw yun, kaya okay lang na although yung isang insidente na dumire-diretso yung sasakyan at sasagasaan talagang nakatayo sa ibang bansa, wag na ho nating antayin pa na mangyari yan dito sa ating Kalakhang, Maynila. At ano po yan, very timely kasi magpapasko na. Alam nyo naman. Po yan. Yun na naman ang mga style. Mauuna yung nakasakay at tatayo sa isang parking space. So, we will ensure that MMDA will also coordinate with the different mall operators para hikayatin din na magkaroon ng ganung sistema at regulasyon na hindi pwedeng porke yung kasamaan mo sa sasakyan naunang naglakad at nakatayo na sa parking reserve na para sa kanya. Iwasan huran yung away at sakitan at yun po yung naisipan ng ating ahensya na maisama rin at mapag-usapan ng Metro Manila Council at magpasa ng mga ordinansa yung mga LGUs regarding this. Because ang Quezon City po, merong existing yan na ordinansa naman yung paglalagay ng mga standee na reserve parking for customers, reserve parking for clients. Paano nga pala yan, mga ganyan? Paano yan? Ang alam ko, may mga ordinansang ganyan na porke kaharap ng establishment mo, hindi pwede mag-park kasi hindi ka naman kakain doon. Bawal yun. Sa Quezon City, may ordinansang ganun, bawal. Pero yung pagtatayo ng tao para ipa-reserve yung parking space, wala pong ganung ordinansa. Kaya doon yung inirekomenda at minungkahi ng ating buting chairman, ni Chairman Don Artes, sa Metro Manila Mayors kahapon sa meeting para magkaroon ng ordinansang ganun po. And also sa mga private malls and private establishment. Tama yun, Kuya Vic Nunez, kasi minsan lalo sa mga mall o basta mga building na may mga parking space, di ba minsan marami ikutan nakita doon sa kabila, bakanta yung isang parking space doon, baba ka na, i-reserve mo, mga ganun ba? Samantala may mga nauna na nakapila doon, ganun. Yun na nga po. So, talagang wala na akong ganung panglalamang sa kapang tawag doon. At minsan nauwi sa away. Sakitan. So, mas mabuti yung mas maaga pa nating mabigyan ng pansin nito. At isa karoon ng mungkahing pagbawal talaga yung ganung sistema. Pero wala pang batas, wala pang napag-usapan sa wala pang decision ang Metro Manila Council kung ipagbabawal na yon. Mungkahay pa lamang, Kuya Vic Nunez. Actually, Kuya, nag-draft na ho kami ng guidelines for that para maipasa. Siguro sa susunod na Metro Manila Council meeting para naman at least maging template na ng ibang LGUs
in case ipapasa rin nila sa ordinansa yung mga ganong klaseng regulasyon sa yung pagbawal sa pagre-reserve ng parking na tatayuan ng tao. Ayun. So sana before Christmas, Attorney Vic Nunez Kuyang. Yes po. We will ensure kasi yun nga ang inaagapan namin ngayong Christmas rush, maraming tao pupunta sa mall. Marami yung ganun na talagang nangyayari. Alam naman natin yan na totoo po yan. Tatayo at pupestohan na lamang para reserve na para sa kanila. So, we will ensure na before the Christmas shopping rush, makapag-submit ho tayo ng solution at guidelines regarding that particular. So, isa na lang ako yung Vic. So, klaro ha? Ayan, halimbawa, nasa isang establishment, nasa harapan ka ng Jollibee. Bakante yung kwan doon. Parking. Pwede kang mag-park doon kahit hindi ka kakain sa Jollibee o kay McDonald's. Yes po. Basta that is part of public kasi may mga easement naman yan, may mga setback requirements, yung mga lahat ng mga tindahan, restaurants, may ordinansa ho dyan. Ang alam ko, Quezon City, I'm sure na may ordinansang gano'n na kaya kami nag-ooperate kami. Kino-confiscate namin yan, yung mga naka-standy na reserve for clients, reserve for customers. Oo, bawal yun. May ordinansa ho dyan ang Quezon City. So, pagdating sa QC, we also implement that. Okay, sample Kuyang Vic Nunez kasi alam mo tayong mga Pinoy magagaling magpalusot halimbawa magkatabi ng magkatabi ang Jollibee o kung McDo sa isang opisina, building. Halimbawa BIR na lang. Ayan pupunta ka halimbawa sa BIR, walang parking doon. Nakita mo doon sa Jollibee o sa McDo, may bakanteng parking space doon. Pwede ba mag-park doon sa tapat ng Jollibee o McDo and then pupunta ka sa opisina ng BIR? Once it is part of public domain kasi setback naman yan, hindi po yan exclusive porque katapat ng establishment mo, para lang yan sa kliyente mo. So mas maganda nga makakuha sila ng copy ng ordinance niyan ng ibang LGU para mismong security guard mismo kasi ang umaawat Totoo yan. Pakita nila kasi pati security guard pwedeng ipahuli yan kapag sila mismo ang nagpapabawal sa mga motorista na mag-park sa tapat ng establishment nila. Ayan, isang clarification na lang Kuya Vic Nunez. Kadalasan minsan may mga establishmento may mga malaking gasoline station yan sa gilid sa kanila yung ayan, mga fast food, Jollibee, McDo, halimbawa mga ganun. Yung ba ay considered public o private yan? Kapag may nireserba sila na part ng kanilang private property, they have the discretion kung sino ang i-allow nilang i-park. Pero yung mga nasa tabi ng kalsada, roads, na minsan nga po, na-operate namin yan kasi ginagawa pang parking na dapat daanan na ng tao. So yung tendency ng tao, magdadaan sa kalsada na kasi puno na, ginawa na nilang parking kumbaga setback nga para daanan ng tao hindi po pwede yon kasi requirement talaga natin yan. Kasi ginagawa ng ibang establishmento, bangketa yan, minsan lalagyan pa ng tali yung harapan nila para hindi makapag-park. May mga bakal, may mga kinukumpis ka namin yan kasi bawal naman talaga. Hindi porket katapat ng establishment mo, tindahan mo, sa'yo na yan. Bangketa yan, along na National Road o Public Road yan, di ba? Ayan. Tama ko yan. Okay, Director Vic Nunez Kuyang, sir, maraming salamat po sa iyong clarification, mapaliwanag tungkol dito sa mga bagong panuntunan na ipapatupad po ng MMDA. Thank you and good morning. Merry Christmas, Kuyang Vic. Thank you, Worshipful Sir. Good morning. Mga kaibigan, Attorney Vic Nunez, Director ng MMDA Traffic Enforcement Group. Mabuhay ang mga... Teka muna, congratulations nga pala sa mga taga-MMDA, ha? Nadaan ako minsan dyan sa may Ayala Tunnel. Maliwanag na Kuyang. Ayan. Thank you and good morning ulit. Daming
bayan. Diba? Ayan, dyan sa MMDA, tunnel ng EDSA Ayala. Ayan, sa gabi po, mga kaibigan, maliwanag na, ha? Kasing liwanag na ng bumbu na mo, parang Vic De Leon Lima. Sandali lamang, ninong ng bayan. Saan ka ba, Ninong Sherwin? Nasa Santa Ana, Manila. Naku, kina Mayor Hani Lacuna, ha? May pagkakapusin yung aginaldo mo, punta ka ng city o hingi ka ng pandagdag kay Mayor Hani. Hi, Mayor Hani, good morning. Sandali lamang, Ninong ng bayan ni standby Sherwin Alfaro. Standby Let Narcisa. Ano ba schedule ng Pangulong Marcos ngayong thank God it's Friday? Oras sa Chief Justice Alexander Giasmundo ganap ng alas 8:39. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Asan si Sister L? Wala. Ang bira. Iniwanan ako. Bakit? Ha? Kinuha ni Lito-Lito lapid-lapid? Akala ko may shooting kay Batang Quiapo na. Saan ba operation tulong natin ngayon? Ha? May medical, saan lugar yung medical mission natin? Para may plug natin. Ha? Ayan, malaman na. Yung lugar para mapuntahan ng mga kababayan nating kailangang magpa-check up, mabigyan ng gamot, maresetahan. Di ba, Dong? Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Dong, EJK na yan, Dong. Ito na ang Santa Claus ng bayan, Nino ng bayan, nasa Santa Ana, Manila, ha? May karera pa ba sa Santa Ana Hippodrome? Wala na pala, inilipat na nga pala sa Carmona, Cavite, kina Mayora Dalia Loyola. Ninong Sherwin Alfaro, sino ang bibigyan mo na aginaldo ngayon dyan sa may Santa Ana, Manila, ha? Taga dyan ba si Santa Ana ba si Mayor Hani Lacuna o si Sandy Ocampo? Nga pala, ha? Congresswoman pa ba si Sandy Ocampo, ha? Ninong Sherwin, please come in. Good morning. Merry Christmas. Happy New Year. Panalo ang Pasko sa Teaser H. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko. Yes, Lakay. Dito ay sa may Santa Ana. Doon nga lang yung sa may bahagi ng Santa Ana simbahan. O yung Santa Ana Church. Our Lady of the Abandon. Yung simbahan ng Santa Ana na isa sa mga unang na-establish na simbahan sa labas ng Intramuros Walls noong 1870. Pero Lakay, itong Santa Ana, Maynila, itinatagto noong pang 1575 na madiscover ng mga Kastila. 1575. Dito ay Santa Ana de Sapa. At itong lugar na ito, Lakay, pamoso dahil ito kasama doon sa malaking kaharian ng Namayan na pinamumunuan ng haring Muslim na si Lakan na Tagkan at yung kanyang asawa na si Reyna Buwan na siyang mga namamahala noon sa mga komunidad ng Mandaluyong, Makati, Pasay hanggang dito sa may Pandakan, Paco. Pero alam mo, Lakay, nung dumating yung mga Franciscano noong 1575 dito nga sa Santa Ana, nagustuhan nila yung lugar na to dahil tabing ilog. At dahil nga sa tabing ilog at maraming ang mode of transportation noong unang panahon
bangka, maraming mga Kastila ang nagpatayo ng mga sinaunang bahay dito matatagpuan sa may bahagi ng Punta Santa Ana, Lakay. Na nung panahon nga nung magkaroon ng Second World War, yun nga lang, maraming mga bahay din ang nasira, pero ilan pa rin yung nanatili na preserve yung mga historical houses kaya lang, sa may Punta Santa Ana, Lakay. Kaya lang, Lord de Vera, Beto Ocampo, ayan, hindi ko makita yung simbahan. Asa yung simbahan? Lakay nasa kabilang side. Ito yung punta, Lakay yung Punta Santa Ana. Ito yung Santa Ana de Sapa na pagbaba mo ng Lambingan Bridge, kakaliwa ka. Tapos yung panahon ni dating Pangulong Carlos P. Garcia, Lakay, itong bahagi ng Punta Santa Ana noong 1950s, i-donate ito para doon sa mga binaha at mga nasunugan ng mga komunidad yung kanyang termino. So, ito nga mga kabahayan dito, pabahay ito noon ng panahon ni Carlos P. Garcia. Dito rin matatagpuan, Lakay, yung tenement. Yan, yan yung tenement. Ayun, Santa Ana tenement. Ayan, isa sa mga unang pabahay noong 1960 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, Lakay. Yan, dito matatagpuan. At sa kabilang side naman ng tenement, yung pabahay naman noong panahon ni Pangulong Cory Aquino, yung Jaime Cardinal Sin Housing, Jaime Cardinal Sin Village, dito naman sa kabilang side, itong Santa Ana. Pero, eto mukhang hindi pa housing, Lakay, dahil dito sa bahay na to, Lakay, napakalakas sa papakinggan sa kalsada yung DZRH, dahil ay magandang umaga po. Tapo, nambubulabog ka dyan. At yun, ay si Madam, kayo po ba ang reyna ng bahay na ito? Biruin mo, ang ganda-ganda ho ng inyong tahanan, Biruin mo, napakaganda. Hindi naman, Marivic Herrera. Si Miss Marivic, Lakay, si Miss Marivic. Ayun yung kanyang radyo, ito, habang, kayo ba naglakaba yata si Ma'am Marivic nakalabas sa mga hanger, Lakay, sa mga panlaba. Kaya ayun, nagra-radyo habang siya naglalabas. Palagi kayo nakatune sa DZRH. Sino po paborito ang announcer sa umaga? Sir Lakay, Deo Makalma. Aba, bigyan ka ng regalo si Ate Marivic. Thank you. Hindi lang yan, meron pa kayong vitamin E para ganahan kayo lali magkusot. Thank you, Lakay. Welcome po, Ate Marivic. Meron sa hawak-hawak tangan-tangan na yung vitamin E. Talagang ay ba ang hawak dun sa emperador? Talagang mahigpit. Pang model yung hawak na ng vitamin E. Di ba? Ayan, at syempre meron ka rin mami tatanggapin na grocery, maagang Christmas grocery mula sa DZRH. Kaya lang anyari sa TV mo. Ayan, Lakay. Nakot, masama na ang signal mo, Sherwin. Tumihinto yung TV. Sandali Tumitirik yung TV natin, pero hindi titirik ang... Yung TV mo kasi, radio well pa hindi ka matitirikan araw, mami, dahil magpapayo ka na din sa race umbrella. Hindi masisira ang cuties. Ayan. Lakay, biruin mo kanina, nung matagpuan natin to si mami, nadinig na nandito nga tayo sa Barrio Puso. Ba't ba tinawag itong Barrio Puso? Mapagmahal daw yung mga tao dito. Yun nga naman, di ba? Sa Barrio Puso, Punta Santa Ana, Lakay, ang mga tao dito mapagmahal. Pero nagbibigayan, nagmamahalan. Araw-araw Pasko dito sa kanilang lugar. Tama. Kaya sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH Pasko Panalo Promo, Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Santa Claus, professor, naging professor, para kang Philippine History professor na ngayon. Ninong Sherwin Alfaro at Ate Marivic Rivera ng Santa Ana, Maynila. Galing na. Si Ate, masaya-masaya. Ayan, ang ngiti abot tinga. Samantala, mula sa Punta Santa Ana, Manila, abay, punta naman tayo sa Palasyo ng Malacanang. Ano ba ang latest kay Pangulong Bonget, Miss Solet? Saan ba pupunta ngayon? Ayan. Abay, talagang parang jeepney driver din ng presidente ngayon. Parang parang jingle tuloy. Parang jeepney driver ang presidente natin ngayon. Jingle lang ang pahinga. Abay, kahapon nasa Mindoro. Ayan, pumunta sa Tagaytay. Kaya lang, Mayor Bambol, masulsipol sir,
Hindi mo raw yata pinakain ng bulalo si Apo Presidente Bongbong. Ayan. Ang nagpakain yata ng bulalo yung mga taga KBP. Ayan, dahil umattend pa dun sa conference ng KBP dyan sa Tagaytay. Anyway, ang Pangulong Bongbong Marcos abay paunahan daw ngayon ang pagbubukas sa 5 bagong istasyon ng LRT1. Aba, alam po niyo mahabigan ni, alam po ito, in fairness talaga, ha? LRT1 itinayo pa ng panahon pa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ha? Matibay pa rin po ang LRT1. Mas matibay pa yata sa MRT. Ayan. Saan itong bagong 5 istasyon Let? Saan ilalagay ito? Arrest number 14, ito ba yung pupuntang Bulacan na ba ito o pupuntang Cavite? Arrest 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Cavite yan, Lakay. Cavite. Lakay. Arangkada na nga ang operasyon ng Phase 1 ng Light Rail Transit Line 1 Cavite Extension Project. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 5 bagong istasyon, ang Redemptorist Asiana, Mia Road, PITX, Ninoy Aquino Avenue at Dr. Santos. Inaasahang makatutulong ang pagsisimula ng operasyon ng LRT1 Cavite Extension Phase 1 para maibsan ang traffic at maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Naisa katuparan ang modernization project na ito sa pamagitan ng public-private partnership sa pagitan ng gobyerno at ng Light Rail Manila Corporation. Sa Phase 1, idinagdag ang 6.5 kilometer na linya mula Baclaran hanggang Sucat. Palalawigin naman ng 6 na kilometro ang susunod na bahagi ng proyekto, Phases 2 at 3, na may karagdagang 3 istasyon sa Las Piñas at Bacoor, Cavite. Lakay? Ayun, ilan? 5 istasyon. So, 5 pa lang, Lakay. Actually, Cavite extension ito, pero hindi pa siya aabot ng Cavite itong bagong bubuksan kasi Phase 1 pa lang muna, Lakay. So hanggang Sukat pa lang. Hanggang Sukat lang. Oo, Lakay. Ayan, mula dyan sa Baclaran, Redemptorist hanggang Sukat. Yung pang-5 hanggang saan to? Cavite City ba? Sa Maragondon? saan ang ilalagay yan? Saan ang connection yan? Oo, yung Phase 2 at 3 ay ano daw ito, Lakay, Las Piñas at Bacoor. Aba, Las Piñas at Bacoor. Aba, hanggang Bacoor lang. Yung bang LRT1, abot ba ito ng Tagaytay? Hindi pala ka. Hindi ba? Oo. Pero yung plano. Mali yung Bacoor hanggang ano pa lang sa may Nyog, Bacoor. Basta malayo-layo pala kayo kapag malayo-layo sabi ni Senator Manny Villar hindi bawal ang mangarap parang si Manong Joe de Venecia nung pinag-uusapan yung North Rail abay nag-imbita pa dun sa China paggawaan ng tren. Sabi niya itong tren natin sa North Rail ayan paabutin natin lakay hanggang Pangasinan, La Union abot hanggang Ilocos Norte iikot sa Cagayan Valley ayan mga ganung mga plano ba? Ibang mga bansa nagagawa na yan, di ba? Kaya pwede kang mamasyal doon sa ibang probinsya na, di ba? Kapag pumunta ka sa ibang bansa. Di ba meron na nga tren napunta ka na ba doon nasubukan mo na Miss Let na? Di ba may tren yata from China pwede nang papunta ng Russia, mga ganun? Hindi ko pa na-try lang. Pero alam ko rin mayroong China to Lao, tren lang. Ganon. China to from Lao to China o Lao to China. Lakay. Balikan nun. China to Lao, Lao to China. Malay mo, baka mamaya makapagtayo din na tayo ng tren. Ayan, o kaya papuntang Hong Kong din. Ayan. Kahit wag na muna yung Lakay, yung lang, Luzon hanggang Mindanao. Ayan, diba? Tama. Pagdugtong-dugtungin. Ayan. Yan project natin ang dating Pangulong Digong Kaya lang, ni Davao, hindi yata natayaan ng release ng tren Ongoing pala kayo. Ongoing ba? Ganun ba? Sana ay
matapos. Ayan. Kasi matagal kasi yung mga proyekto lakay talaga. Ang importante, nasisimulan. Ayan. At ginagawa ang mga yan. Kasi akala natin, pagka ganyan na po ang presidente, matatapos tong project na to bago matapos ang termo ni Mr. President. Mga ganun Kaya lang hindi dapat ganun. Oo. At saka dapat kung sino man susunod administrasyon, ituloy-tuloy. Okay. So, anong orasan dyan ng Pangulong Marcos? Alas 9 lakay. Alas 9 na. Siya ng, maya-maya lang ng konti. Sasakay siya ng tren. At, maya-maya. Saan daw ang gumupit kay Presidente? Ayan. Talagang interesado kayo si Manong Perlito Coloma tinatanong kung saan daw nagpagupit ng Presidente. Gusto daw yung gayahin yung kanyang gupit. Oo. Pwede naman sigurong ipagaya kahit saan yun. Kahit saan barbershop. O nga, kuha lang ng picture ni Presidente papakita dun sa Sa bagay. Ganito yung gusto kong gupit. O nga, minsan may nakasabay ko sa barbershop, yung mga dala litrato kay sa cellphone, pinapakita yung mga ganun, Ayun, pwede pala yan. Okay, maraming salamat, Miss Let. So yan lang schedule ng Pangulo ngayong TGIF. Hindi lakay, dadalo pa siya ng change of command dyan sa Philippine Navy. Change of command. At pagkatapos niyan, mukhang magre-retire na ba si Admiral Adasi? Kasi change of command na. Ikaw, Admiral, di ka nagpaparamdam, birthday mo pala, mag-retire ka na, di na naulit yung pakape mo dyan sa Sana kayo magkape dyan sa opisina nila dyan sa Philippine Navy, sa headquarters. Ayan, kita mo ang Manila Bay, kita mo yung mga magandang yate dyan sa Manila Yacht Club. Ayun nga pala lakay, change of command and retirement ceremony. Ayun. Vice Admiral Toribio Adasi. Ayun, Toribio Adasi. Ayan, may the junior pa yan Ayan. Okay. May junior siya lakay. Okay, maraming salamat, Miss Let. Balik sa lakay. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang o nasa ka na Nasa LRT1 ka na. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Admiral Toribio Adasi the Junior, daya mo sir Ayan, sabi mo nung nagpakape ka dyan mauulit Abay, magre-retire ka na, hindi na naulit. Pambihira ito, nagkaroon ka na amnesia. Amnesia tuloy. Ano ba yan? Daming bayan. Samantala, dumaho nga tayo sa mahabigan sa Cagayan Meron pong tulay na bumagsak, winasak ni Bagyong Ophel. Ang lupit din itong si Ophel San Jose Bridge sa Gonzaga, Cagayan, hindi na madaanan matapos sa wasakin, sirain ng Bagyong Ophel. Alamin nga natin ang latest mula sa Cagayan. Anong akin nga Lotto King yung mga signal natin sa bagyo? Anong signal na ba sa Cagayan ngayon? Signal number 3, signal number 2. RS number 25. Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Yes, lakay. Exact location ko ngayon. Itong tulay na ito na nakikita nyo sa video. Ito yung naputol na approach dito sa Barangay San Jose sa bayan ng Gonzaga. Ito ay national highway. Kaya makikita nyo, kumikilos na ang mga equipment ng DPWH. Simula pa kagabi nang ito'y wasakin na matinding ragasa ng tubig mula sa kabundukan na yan. Yung paanan ng Sierra Madre na sinasabi. At dito tumambad nang magliwanag ang napakaraming mga putol-putol na mga kahoy. Ito yung mga timber poles na galing sa sinasabing bundok na ito. Sa ngayon ay inaasahan ang nasa 15 feet na lalim nitong tulay na ito ay sana matapos ngayong maghapon dahil mahihirapan ang mga residente rito na tumawid papunta sa bayan ng Santa Ana at sa kabilang bayan, yun nga ang Gonzaga. Ito kasing lugar na ito ang nag-uugnay sa dalawang bayan. At kung mapapansin nyo ay talagang may kalawakan ang nasira. At ang baling nakikita nyo yan na mga palayan ito dati. Palayan siya, taniman ng palay. At yung nakikita nyo mapuputi na yan ay mga troso na naanod. Wow, dami. Saan galing yan? Dami. Illegal logging ba yan?
Ito'y galing doon sa bundok ng Sierra Madre. Paanan ng Sierra Madre. Ito kasing Santa Ana, dulong-dulo nito, pinakang dulo, ay ng Sierra Madre Mountain. Itong paanan na ito ng bundok. Nasakop na ng bahagi ng bayan ng Santa Ana at ng Gonzaga. So, yung bundok, yes. Kaya, pero nung bumaba ang mga bumaba ang mga troso, nawasak, mga malakas na agos ng tubig, na-wash out yung unahan ng tulay. Pero, tama na kay Deo. Yung approach magkabilang dulo nitong tulay na ito, binunggo ng mga troso. Agos na tubig, natangay-tangay yung mga troso. Kaya na-wash out ang magkabilang dulo. At doon sa may pagitan o gilid nitong tulay na ito, marami dyan na mga nag-aalaga ng baboy, piggery, na anod na rin ang mga alagang baboy. Sinasabi ng mga residente rito, maging yung mga alaga nilang kalabaw, may mga naanod din. At doon sa tinangay na, doon sa dagat. Lakay-Deo. Ayan, sana dinala lang kay Aling Lydia's lechon. Ayan. Anyway, Grace, mukhang maganda ang panahon ngayon dyan. Wala na bang signal dyan sa Cagayan ngayon? Ngayong wala na ang bagyong Ophel? Actually, may signal pa, pero maganda ng panahon. Mainit na ang panahon. Nagpakita na ang araw. Kahapon, ang lakas-lakas ng ulan, bayo ng hangin, hagupit ng hangin. Ngayon naman, bigla maaraw. Ay, totoo, Kalakay Deo. Kung gaano kadilim kahapon at hindi ng bayo ng ulan, ngayon, matindi naman ang sikat ng araw. Ayan. Malaking tulong to para makapagbilad na ng mga labasang gamit ng ating mga kababayan. Pero ano ang latest sa NDRRMO dyan? May mga casualties ba o wala naman? Sa awa ng Diyos, walang report casualties. At pero marami pa rin mga barangay dito sa mga bayan na ito. Itong magkakatabi na mga bayan, itong Baggao, itong Gonzaga, Santa Teresita, kay Mayor Rambo de Gracia. At hindi nga natin siya matawagan, si Mayor Rambo, at yung may problema ang communication pa rin. Ganun ba? Yes, kahapon pa kasi pahirapan talaga ang linya ng communication dito. At marami pa rin lugar dito ang walang kuryente, Lakay-Deo. Like in Santa Ana, ilang barangay pa rito ang walang mga kuryente. Okay. So, on and off, nagpa-lockdown pa rin ang signal ng communication. So from now, baka sana mariyari ito ng DPWH, itong pagre-refill sa magkabilang approach na ito ng tulay dito sa Barangay San Jose, Papayan ng Gonzaga. Lakay-Deo. Okay, muchas gracias, Gracia Vera Sansano. Ayan, agan-anad ka dita, ha? Ayan, naimbang bigat. Agyamanak, mula dito sa bayan ng Gonzaga, ito, si RH25, Grace Vera Sansano ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Muchas gracias, Grace Vera Sansano mula sa Cagayan. Signal number 3 ang northwestern part ng Cagayan. Claveria, Santa Praxedes, ayan. Yung Santa Praxedes, binabahan na rin ba dyan? Abay, nung high school kami, nakikigapas pa kami dyan sa Santa Praxedes sa Cagayan. Good morning, Mayor Estabilio. Ayan, kumusta ka na dyan sa mga Corameng family, Aguino family dyan sa classmate, ha? Di ba, konsyal ka dyan sa Santa Praxedes Cagayan, ha? Abay, classmate Aguino. Ayan. Ano nga bang first name itong classmate kong ito? Edgar Aguino. Daming bayan. Sandali lamang, Raymond at Paa, sa ano ang latest sa Senado ngayon? Standby. Di ba pwede patawag si Pastor Apollo Kibuloy, ha? Binalik pa sa sa Heart Center, ha? Hindi ba? Medyo palyado pa yata yung kanyang puso. Ayan. Standby Giselle Ricafort. Standby Boy Gonzales. Ano ang latest sa Kongreso man ng Milky, ha? Napagod na ba ang mga members ng Quad Committee? Mukhang sila napagod, hindi ang ang dating Pangulong Digong Duterte. Happy birthday mo na kay
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwasipul Omar Lukman. Aba, Kuyang Berry, birthday mo pala, ha? Happy birthday kay Kuyang Omar Lukman ng Sultan Lukman Masonic Lodge number 406 mula kay Berwasipul Dato Abul Kayar Makabato, Kuyang Fahad Lukman at Kuyang Agagising Lukman. Aba, alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Renz Aldeguer at Mr. Cesar Takad ng PMA Sandigan 82. O nga lang pa, ang mga taga PMA Sandigan 82, Mayor Rambo de Gracia, ha? Abay, alalang-alala sila sa inyo sa may Santa Teresita, Cagayan. Baka kailangan mo na ng tulong dyan. Happy birthday din kay Kuyang Melvin Sitaka Sr. na ang presidente ng C4 Golf Club. At happy birthday din kay Melvin Sitaka the Junior. Aba, sabay. Father and son, Kuyang Jun Arias. Ha? Yan, happy birthday Melvin Sitaka Sr. and Melvin Sitaka the Junior. Ba, tipid. At happy birthday din kay Kuyang Colonel Magtanggol Panopio, aba, ng TM Calo Masonic Lodge. At good luck Kuyang Colonel Panopio. Abay, nominee ka pala, candidate ka pala sa pagiging Cavaliers Awardee ng Philippine Military Academy. Ba, ayan, ayan, binati natin Kuyang Jun si Admiral Toribio Jun Adasi. Ayan, January pa ang birthday, bakit may turnover na kaagad? Anyari? Ayan, happy birthday din kay sino itong pinapabati mo, Kuyang Noel Mendoza? Si Kuyang Colonel Roberto Ubaob. Colonel, para sa mga nakilala kay Colonel Roberto Ubaob, Philippine Army, MNSA, Chief Research Data Training Division, Office of the Inspector General, AFP. Ayan, greetings from Kuyang Nemuel Cordero and TIAG AFP. Ba? Ito ba yung nagsabing magpapainom daw ng Emperador Coffee Brandy, ha? Parang gusto ko yata Kuyang Martin Osaita yung Emperador Super Special. Ayan, at happy birthday din kay very worshipful Placid Chavez. Aba, birthday mo pala Kuyang Placid Chavez, ha? Ayan, binabati ka ng kumpare ni Mayor Alice Guo, Boy Osaita, ha? At Kuyang Hill Kiambao. Pupunta kayo ng 100 Island Masonic Lodge sa Alaminos sa Pangasinan. Ingat sa biyahe. At sandali namang sa mga reports. Aba, may babatiin pa tayo na happy birthday dito. Birthday pala ni Miriam ngayon, ha? The late Senator Miriam Defensor. Yung dati palang syota ni Raymond Dadpaas na may birthday, Malu, ha? Miriam Dadpaas ng PDIC. Aba, PDIC, di ba ito yung pagka nababangkrap ang bangko, ito yung nagbibigay na ng insurance. Happy birthday Miriam Dadpaas mula kay Raymond Dadpaas. At happy birthday din kay Police Brigadier General Bernard Yang, District Director ng Southern Police District, from mga batang San Miguel, mga retired but not tired, Gerald Charles Kalima at Gerald James Brillantes. At binabati natin si parang Elmer Ngo, good morning. Bossing Richard C, Kuyang Felix ko at boss Ninong Tony ko. Abay, Merry Christmas po. At si Henry Monsones, ang President CEO ng Qualitech Philippines. Ba, pagka-President CEO, mga bigatin po ito, ha? At good morning kay Amba Romela Sitin ng Photon. Aba, totoo ba ito, Jerry? Pwedeng magpapa-test drive ang Photon? Pwede man test drive mula Apari hanggang Tawi-Tawi? At good morning, classmate, Congressman JJ Romualdo ng Camiguin. Ba, binabati ka ng kumari mong si Lisel Fuwan ng Sikihor. Daming Bayan. Oras sa ganap ng alas 9:13. Ang balita. The road is long.
good morning sa mga kuyang natin, mga mason na mga obispo, ha? Ayan. Abay, sino may sabing mga ATS ang mga Freemasons? Hindi po, ito sa katunayan eh. Marami pong mga paring mga brethren, mga brats, mga habigan, katulad na lamang nito, ha? Ang Maximo Obispo ng Iglesia Filipina Independiente, ha? Si very worshipful Joel Porlares, ang dating Grand Chaplain ng Grand Lodge of the Philippines. Good morning, Kuyang Bishop Joel Porlares. Kuyang Father Lito Jimenez at ganun din Bishop Ephraim Fautagana, ha? Abay, sila pala ay nanonood mahabigan sa damdaming bayan diyan sa Punta Villa Resort, Iloilo City. Aba, habang ngayon po ang kanilang 4th National Clergy Convocation. Ayan. Mga kuyang natin, mga obispo, mga pare, magandang umaga po sa inyo dyan, mga brethren. Isama nyo nga sa inyong panalangin, Orasio Emperata Bishop Joel Porlares, ha? Ayan, tantanan na tayo ng mga bagyo. Diyos ko po, mga bagin, Lord. Sandali lamang, Chanel ng Pag-asa, ha? Sandali lamang, Chanel, ha? Mamaya gagawin kitang Louis Vuitton. Ano bang gusto mo? Gucci o Hermes? Ayan. At meron pang travel advisory si very worshipful. Si Worship, ha? Si worshipful Master General Andre Dizon ng Lakan Masonic Lodge, ha? Ano bang advisory dyan sa Region 5, Kuyang General Andre Dizon Imago? O, teka muna, sandali lamang, Andre Dizon, ha? Pasalamatan nga pala natin si Kuyang Congressman Alfred de los Santos. Alam po niyo, mga brethren, itong si Congressman Alfred de los Santos, kuyang pala natin ito, ha? Nag-file po ng House Bill 10955. Aba, maganda ito, most worshipful Ariel Kayanan, Kuyang Roland Paulino, ha? June Espino, ha? June Espino, ha? Yan, at most worshipful Boy Anyag Sani Razon. Nag-file si Congressman Alfred de los Santos ng House Bill 10955 to declare December 19 as a Grand Lodge of the Philippines Day. Bilang special working holiday in commemoration to the establishment of the Grand Lodge of Freemasons in the Philippines. Wow! Founded by Freemasons, led by one of our national heroes, Marcelo H. Del Pilar. Ayan, Kuyang Jimmy Camino, ha? Ito ay taga Bulacan, Marcelo H. Del Pilar. Good morning sa ating mga brethren sa Marcelo H. Del Pilar Masonic Lodge. Ang tinaguri ang Father of Freemasonry in the Philippines, Marcelo M.H. H. Del Pilar. Ayan, maraming salamat, Kuyang Kong Alfred de los Santos, ha? Ayan, sana'y maaprubahan ang iyong bill na yan at maging ganap na batas. Ayan. Abay, ito po ay bilang bahagi ng nation building na ginagawa po ng mga Freemasons. Ayan. At saka yung mga charitable activities. Ayan. Buhay ka, Congressman Alfred de los Santos. Daming bayan. Saka ano naman yan di naman makaabalan dahil ito ay special working holiday. Ayan. Yata sa mga bibiyahe, sandali lamang, Miss Chanel, ha? Yan, nainip ka na ba, darling? Eto muna na baka mamaya may mga bibiyahe pa sa Bicol. May travel advisory po mula sa ating PNP Region 5 Director, Police Brigadier General Andre Dizon Mago. Ayan. Sabi niya may ang LTO at si PNP Region 5 Director Andre Dizon Mago para sa mga pasaherong na-stranded sa bagyong Ophel at Pepito, ha? Marami na na-stranded. Hindi muna pinapayagan ang mga non-essential land travel, lalo sa mga sumusunod na ruta, yung mga papunta ng Bicol at Visayas, ha? NCR at iba pang lugar malapit sa Bicol Region. Kaya yung report ni Giselle kanina, binawalan mo ng tumuloy yung mga biyaheng Bicol Express. Ayan,
travel to and from the Visayas and Mindanao regions via Matnog Port, Matnog Sorsogon. Ang sabi po ni Gerald Dizon, Andre Dizon Mago, yung mga pasero na na-hold, mag-stay muna sa safe place at magpag-ugnayan sa PNP para ma-assist sila ng local DRRMO. Ayan po ha, sa mga stranded na ating mga kababayan na papunta ng Bicol at Visayas dahil nga sa bagyong Ophel at pumasok ng bagyong Pipito na magiging super typhoon. DZRH Weather Bulletin. Ay, good morning Don Manolo Agoho. Ayan, kumusta pare ko, ha? Alamin natin ang latest mula sa Pag-asa. Standby Raymond, standby Milky, standby Giselle, standby Boy Gonzales Lacuna. Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ano ang latest sa bagyong Ophel at Pepito, Miss Chanel? Nawala si Chanel. Gucci, ayan, Hermes, Louis Vuitton, ayan, babalikan natin ang Pag-asa. Unahin nga natin ang latest mula kay Raymond Dadpaas. Ano ba ang latest sa Senado, Raymond? Ipapatawag pa ba si Pastor Apollo Kibuloy? Medyo nagkakasakit na yung mama, ha? Ayan, dinala pa sa Children's Hospital, ha? Ba't naman dinala sa Children's Hospital, ano, ha? Guryo, hoy, Lotto King, andyan na ba si Chanel? O wala pa? O si Raymond muna, ha? Aris number 28, Raymond at Paas, ano ang latest sa DPWH at mga LGUs? Inalerto sa pagpasok na isa pang bagyo. Ayan, bagyong Pipito. Ayan, anong sabi ng chairman ng Public Works Committee, chairman ng Senado na si Senator Bong Aguimat Revilla. Raymond at Paas, please come in. Mayor, pinalampag nga ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. bilang chairman ng Senate Committee on Public Works ang Department of Public Works and Highways at mga local government units upang tiyakin na nakalatag na yung kanilang mga paghahanda sa pagpasok ng isa pang bagyo, itong bagyong si Pepito. Ayon kay Revilla, dapat ngayon ay paspasan na ng DPWH yung mga clearing operation sa mga lugar na nagkaroon ng landslide, lalong-lalo na yung mga hinagupit ng bagyong Ophel. Dahil di pa tuluyang nakakaalis si Ophel, ay ito papasok na naman si Pepito na dapat ay paghandaan. Sabi ni Revilla, hindi inaalis ng pag-asa na maaring super typhoon na naman itong si Pepito, kaya dapat ay malinis ang mga daluyan ng mga tubig. Nakalulungkot ayon sa senador na hindi man nakababangon pa yung mga kababayan natin sa Northern Luzon ay meron na namang bagyong kasunod. Umaasa ang senador na sa pagpasok ng bagyong Pepito ay hindi ito magdulot ng matinding pinsala sa buhay at ari-arian. Matatandaan na kinabibilangan ng mga bagyong sunod-sunod na humagupit sa Northern Luzon, ang bagyong Christine, ang Leon, Marce, Nika at ang bagyong Ophel. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Teka muna, Raymond. Approve na ba ang budget ng Public Works sa Senado? Hindi pa sumasalang Mayor doon sa huling plenary deliberation ay hindi pa naisasalang yung Public Works and Highways dahil tiyak medyo kalimitan naman na idudulo yung mga yan, Mayor, tuwing budget season dahil sa napakaraming mga usapin, lalong-lalo na itong pinag-uusapan na naman na yung flood control budget nila ay mukhang ito yung matinding sentro ng pagbusisi ng ating mga mambabatas, Mayor. Ayan, alam ko, Raymond, na may schedule din si Pastor Apollo Kibuloy na ipatawag ni Senator Risa Ontiveros. Ngayon nagkakasakit na ang pastor. Itutuloy pa ba ang hearing o huwag muna? Siguro naman na doon sa hindi pa nagbibigay ng statement dahil kahapon na tinatanong natin ay naging busy nga sila sa budget, pero siguro naman na makikita nila na makikipag-ugnayan sila sa mga health authorities na tumitingin sa kanyang kalusugan ay hindi naman nila maaaring ipilit kung talagang hindi pa po pwede na humarap sa isa pang pagdinig itong si Pastor Kibuloy, Mayor, dahil ang usapan ay wala mo ng pagdinig
ng mga iba pang controversial na usapin hanggat hindi mo na natatapos yung plenary debate sa mga budget, Mayor. Ayan, dapat unahin muna yan sa kanang mga hearing-hearing, ha? Ayan, tama ka, Raymond. Ayan, at least magaling si De Butler, ha? Senate President Cheese De Butler Escudero na dapat ayun, i-prioritize muna yung approval ng mga budget. Yun ang kanilang napagkasunduan at ang tinayagan lang talaga na maisingit para masimulang mapag-usapan ay yung kahilingan nga na i-postpone sana yung eleksyon ay, nga pala sa BARM sa Bangsamoro region. Pero mukhang pero nakapag-file na mukhang hindi ko lang medyo nagbabago na naman yata ang ihip ng hangin dahil marami nang nakapag-file ng certificate of candidacy ay para bang ano man ang usapan mukhang mas malapit sa matuloy itong eleksyon doon sa parliament ng BARM ngayon. Kasi may mga nagsasabi, Raymond, ayan, tama ba, Justice Leo Batan ng Court of Appeals, violation sa Constitution kasi nakalagay na sa sa batas na dapat ay isabay na ang BARM election sa national elections natin ayan, nitong darating na election sa 2025, May 2025. Yun na nga, yun yung binabanggit ni Senate President Cheese. Kaya ang kanyang panawagan na ngayon ay yung 35 na miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na nag-file ng COC dapat palitan na ni Pangulong Bongbong Marcos dahil deemed resigned na daw ang mga ito nang sila ay nag-file ng kanilang certificate of candidacy. Yun lang. Okay, maraming salamat, Raymond. Ito si RH 28, Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas mula sa Senado. Ayan, nakalimot mong batiin yung dati mong girlfriend, ha? Si Miriam, birthday pala ni Miriam ngayon, ha? Miriam Dadpaas. Good morning sa mga brethren sa Court of Appeals, Justice Leo Batan, Justice Max De Leon, ayan, De Quiros, ayan, Bong Pascua, naragsang ka Pascua Apo, ha? Ayan, Fred Ampuan, abay, sabi ni Justice Leo Batan, tulad ng mga obispo, God believers po ang mga Freemasons, ayan, samantala, report mula sa Kamara. Teka muna, batiin din natin si Kuyang Rick Marquez. Ayan, nasa C4 din ba siya, ha? At siyempre, teka muna, ha? Asan ba talaga rito, kuya? Good morning, ha? Kaya Don Manolo Agohat kay Kuyang Dong Mendoza, Secretary, ayan, good morning. At si Congressman Attorney Byong Karing ng Muntinlupa at Dado Melegrito. At binabati natin si Lito Palapag. Ayan, pare ko, good morning. Kuyang Jun Kikoy at Kuyang Lito Villarosa at Noble Juna Samaniego, Pats Arbas, Maui Lazaro. Ayan, naku, si Kuyang Shamsuddin, baka magtampo ito, hindi natin nababati, ha? Good morning kay kabayan Modesto Galinato. 300,000 na Pinoy sa Amerika pinangambang tatamaan ng mahigpit na immigration policies ng Trump administration. Yan naman nakalungkot, mabigan, ha? Ganun pa karami yung mga TNT natin, mga kabayang Pinoy sa Amerika, manang Milky, ha? Abay, di ba sila nakapag-avail? Wala na bang amnesty sa mga illegal aliens? Illegal immigrants na mga Pinoy dun sa Amerika, ha? Ayan. Etong si Trump talagang matindi, ha? Ayan. Anong gagawin natin sa mga 300,000 na Pinoy sa Amerika na TNT, manang Milky? Anong sabi ni Ambassador Babes Romualdez? Pero iba rin itong si Trump, mahabing kakaiba rin ito, unpredictable. Maniwala po ba kayo mahabing na iba rin ang style ng Donald Trump? Aba yung number one critic niya nung siya ay kumakandidato, mahabing ni kinuha sa kanyang gabinete, ha? Ayan. Si
Itong si Marco Rubio, Apo Bienvenido, Apo Rubio ng Customs, kamag-anak ba itong si Marco Rubio, ha? Number 1 critic to ni Donald Trump noon pero kinuhang Secretary of State, mahabigan parang katumbas ng Foreign Affairs Secretary dito sa atin. Iba rin ang Donald Trump, ha? Pero maraming Pinoy ang bumoto sa kanya dahil maganda na ekonomiya nung si Trump ang nasa White House. Aris number 12 man ang Milky Rigunan. Ano ang gagawin ngayon sa ating mga 300,000 na Pinoy, mga TNT sa Amerika? Milky, please come in. Lakay, ngayon pa lamang dapat samantalahin na ng ating mga kababayan na mga undocumented sa Amerika ang panawagang voluntary repatriation bago man tamaan ng mas mahigpit na deportation policies. Ginawa ni Kabayan Party List Representative Ron Salo ang apela dahil kilala ang Trump administration sa mahigpit na deportation policies. Sa record na nakalap ni Salo Lakay, tinatayang aabot sa 300,000 undocumented Pinoys ang nasa Amerika. Ito rin ang dahilan kaya umaapela si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na i-avail o consider kung wala ng legal option na pwedeng gawin para makakili pa doon. Base sa report, pupulungin ni Romualdez ang 7 Philippine consulate para naman sa koordinasyon at agad na suporta sa legal and repatriation para sa mga Pinoy na maapektuhan ng binago at mas mahigpit na immigration policies. Sabi ni Salo, hindi man madali ang magiging desisyon na bumalik sa bansa, makabubuti na ang voluntary repatriation para maiwasan daw Lakay ang pag-aalala ng kanilang mga kamag-anak na dito sa bansa dahil malupit ang immigration policies ng Trump administration. Upak na si Salo sa DMW, OWA, DOLE, DSWD at TESDA na ipatupad ang Comprehensive Reintegration Program sa mga magsisibalik nating mga kababayan. Ako si Neil Crigunan, ulat para sa DC. Yes, Lakay. Libre pa masaya ba pabalik ng Pilipinas? Naku, Lakay, hindi magagaranti yan. Ngayon pa lang habang may oras Lakay, bumalik na sila voluntary. Pero nagulat din ako Lakay sa dami pala, 300,000 ang undocumented Pinoy sa Amerika. Itong Trump administration Lakay, basta rin sa ating nababalitaan, may fit yung kanyang immigration policy. Di ba nga nung siya ang presidente, malupit, walang compassion si Trump sa mga ganyang mga illegal aliens, illegal immigrants. Naalala mo yung mga inihiwala yung magulang sa mga bata na iwan doon sa Amerika? Oo. Kaya ngayon pa lang meron nababala ang ating konsulado, ang ating embahada. Ngayon pa lang, uuwi na. Okay, voluntary repatriation. Kasi nga, malupit yung kanyang deportation policies Lakay. Oo. At sabi nga ni Congressman Salo, mas maganda daw na hindi nag-aalala yung kanilang mga kababayan o kamag-anak dito sa Pilipinas ay pagkalkaan pa. Lalo na kung kasi ang katumbasatan nito, Lakay, kinukulong sila, hindi ba? Ay, oo. Naalala mo yung, ang lupit ng Amerika yan. Di ba yung di ko nababanggitin yung kilala natin na pinadeport na. Abay, parang kriminal po, mahabigan na kinakadena, ayan, ang trato, Diyos ko. Paglabas papasok sa eroplano, nakakadena, ayan, paglabas sa eroplano, nakakadena, ganun ba? At kasama, pero masama talaga loob natin Lakay, ang target nila yung mga brown skin Asian. Allah. Oo, karamihan din sa mga pinupuntirya pagdating dito sa mahigpit na deportation ng Trump administration. Pero sana Lakay, i-consider din na malaki na namang mga Filipino communities at mukhang nagdala naman kay Trump na para manalo uli bilang presidente ng Amerika. Pati mga Latino, ang dami rin mga Latinong sumuporta sa kanya, pero ganun pa rin, ha? Tataasan pa yata yung bakod sa border. Kaya nga Lakay. Kaya ngayon pa lang, although ang dali nitong sabihin Lakay, pero napakahirap gawin. Kasi marami tayong mga kababayan na nakakilala doon Lakay. Matagal ng TNT, maganda na rin yung buhay nila totoo yan. Pero kumusta ang undocumented pa rin. Pero kumusta mga members ng Quadcom? Napagod yata sila sa ka-interrogate kay dating Pangulong Digong. Sumuko na.
Sumuko na kayo eh. Sumuko na ba sina Kong Asa Barbers? Dan Fernandez, General Acop, Congressman Abante. Abante. Oo. Mahirap palang ganahan ng Pangulo kasi sabi nga ni Sister Ele, mahilig kayo medyo gumagabi na ng gumagabi. Medyo lumalakas siya eh. So, baka ang sabi nga ng Quadcom, sapat na rin naman yung kanyang pinanatili na 13 oras sa Quadcom hearing at hindi na siya siguro iimbitahan pa. Alam mo, mga concern, go ahead, Lakay. Alam mo kung bakit inabot na ng 13 hours para hindi napapagod ang dating Pangulong Digong. Alam mo kung bakit? Di ba katabi doon si nasa likod si Secretary Bingbong Mijaldea at doon sa gilid Secretary Silvestre Bebot Bello III, ha? Itanong mo ka anong pinainom nila kay dating Pangulong Digong, bakit ang lakas-lakas? Meron ka na naman bubwit. Ano, Lakay? Yan, secret na lang yan, ha? Ano, Lakay? Meron palang pinainom. Kasi alam mo, tinitingnan namin Lakay, pag halimbawa, panahon ng time na magmerienda, o kaya dinner. Oo nga pala, nagmerienda ba siya? Wala kami nakikitang pagkain. Nagsaserve kasi sa committee ng mga nakapack lunch o nakapack merienda. Kasi ongoing, hindi naman pwedeng itigil para kumain sila. So, talagang ang regulasyon doon, pag lunch, working lunch o meeting, halimbawa, ongoing yung meeting, pwede lang kumain. So, nagsaserve sila ng mga pack lunch. Titignan namin yung pwesto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang sinaserve sa kanya, Lakay, meron siyang isang lagi siyang binibigyan ng, hindi namin alam kung Coke yun, pero yun ang sinaserve sa kanya. Tapos meron siyang 2 mataas na baso ng kape. Yun. Yung sikat at mahal na kape. Yung ang tatanong ko sana di man lang ba pinakape? Ayan, ng Jim's Coffee? Ayan. Hindi siya kumakain, Lakay. Ganun ba? 2 beses lang. Kape lang, 2 beses lang nag-bathroom break ang dating Pangulo. Ayan, okay. So, pababalikin ba siya o si Vice President Inday na ang target na pabalikin ng Kongreso? Ang imbitasyon ng Committee naman on Good Government, yung katumpasan ng Blue Ribbon Committee, ay kay VP Sara na. Ang sabi nga nila, kung yung kanyang ama nga, na imbitahan, finally, ay pinaunlakan ang Blue Ribbon, ang Quad Committee na dumalo, dapat ganoon din daw si VP Sara. Tinanggap niya kay personal yung invitasyon ng Blue Ribbon na Committee ng House of Representatives para sa hearing sa November 20. At sana naman daw pumunta siya. Ito yung investigasyon pa rin sa pondo ng OVP at ng DepEd noong 2022 at 2023 ng siya pagkarihin ng Department of Education. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend! Ako Pinyong Kriguna Nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky TGIF. Thank God it's Friday. Golfing Day. Justice Romy Barca. Ha? Justice Ador Andrada. At Justice Joe Lopez. Samantala, standby Giselle Ricafort, ha? Abay, handa na ba ang Metro Manila at Kamanaba, ha? O nga pala, tutumbukin ba ang Metro Manila o Southern Tagalog ng bagyong si Pipito, ha? Standby Giselle, standby Boy Gonzales. At yung ating akala ko operation tulong ito, ha? May medical mission daw po na isasagawa ang Damayang Filipino Movement ni Governor Daniel Scorpio Boy Fernando, ha? At ni Fernando ng dyan sa may barangay Malhakan sa linggo November 17, 7 to 12 ng tanghali sa likod ng Simbahang Bilog. Simbahang Bilog, ha? Sa Malhakan, May Kawayan, Bulacan. Sandali lamang, Giselle, standby Boy Gonzales. Abay, kayo ba ay may problema sa blood sugar, mga kuya, ha? Abay, sobrang bang matatamis ang dugo po ninyo, ha? Kayo ba ihi ng ihi, mga lolo, mga lola, ha? At kayo po ba ay uhawin, pumapayat na at laging gutom? Abay, ingatan po na yun, baka diabetes na po yan.
Ingat po, baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag ito po ay napabayaan. Siyempre, para makaiwas ng mga sakit, mag-exercise po lagi mga lolo, mga lola. Ayan, kung malakas pa naman tuhod natin, magsumba tayo. Jogging-jogging, lakad-lakad. At pwede mo ring samahan ng Cogent DB Plus araw-araw dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ayan, ano ba nangyari Kuyang LG na malaluan dyan sa Mindoro, ha? Sabi naman yan, ano, ha? Good morning Kuyang Judge Saboyet Mapili. Alam mo Kuyang ang Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in one capsule, mas malakas ang laban mo. Dahil ang Cogent DB Plus, yan po'y mabibili sa Mercury Drug, Watsons. Available na rin po online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, sabi ni Professor Boy Benessa, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa itong si Sister L. Akala ko ba may medical mission operation tulong? Ba't din yung plinaplag? Malu, asan yung Lotto King? Asan ba ang operation tulong para may plug natin para mas maraming matulungan ang ating operation tulong? Ha? Ayan. Para maubos na kaagad yung donasyon ni Mr. Anonymous na 1 million. Para dagdagan niya uli. Siguro abusa kayo, kaya. Pero lang po, ayan. Standby, Boy Gonzales. Ha? Anong report ni Boy Gonzales? Si Mayora Alice Guo, ha? Ayan, may hearing para sa kanyang deportation. Allah! Kuyang DDJM, Martin Boy Osaita, ha? Ang kumari mong Mayor Alice Guo, i-deport na yata sa China, ha? Abay, kailan natin dadalawin sa Pasig City Jail? Standby, Boy, standby, Giselle Ricafort. Oras ganap ng alas 9:46. Soft as the voice of an angel, breathing a lesson unheard. Merry Christmas, Ninong Justice Danton Becer, Justice Ricky Rosario, Mike Ong at Kuyang Justice Sam Gaerlan. Eto na ba ang Pangulong Bonget Marcos sa kanya ng LRT, ha? Abay, mabilis ba ang takbo ng LRT1? Biyaheng Bicol ba yun o biyaheng Bacoor lang? Aris number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay, ayan, nakasakay na nga ng tren ng LRT1 itong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yung biyahe nila kanina ay mula dun sa dulo muna nung binuksang 5 istasyon sa Dr. Santos Station. At nakadumaan na sa may Ninoy Aquino Avenue, tapos sa PITX, ayan, at kung hindi ako nagkakamali ay paparating na po tayo sa Niya Station. Round trip lang? Aba, andyan si Secretary Bautista pala, kasama. Si Secretary Jaime Bautista, si Senator Grace Pope, si Senator J.V. Ejercito. Si Brad, si Sis. Lakay, NEDA Secretary R.C. Balisacan. So, ayun, ilan pang mga opisyal. Maging si Communications Secretary Cesar Chavez. Sa LRT Lakay. LRTA, oo, yan. Pet niya yung railway. So, kasama siya dito sa biyaheng ito. Idabangan natin Lakay kung hanggang saan. Kasi itong LRT1 hanggang FPJ Station, yung pinakadulo. Sa Roosevelt Avenue, Quezon City. So aabangan natin kung hanggang doon itong biyahe ni Presidente. Hindi sila humihinto Lakay doon sa mga istasyon. Ayan, kumakaway. Kung napapanood niyo, kumakaway lang si Presidente doon sa mga taong nandoon sa bawat mga istasyong nadadaanan. Eto'y galing na ng Cavite, papunta na ng Quezon City, Manila, Quezon City. O papunta pala ng Cavite ito? Galing ito Lakay ng Sukat. Galing Sukat. Hindi pa, wala pa yung tatlong istasyon na hanggang Cavite. Hanggang Sukat pa lang. So mula Sukat, pabalik.
Aabangan natin kung ito yung hanggang Roosevelt Lakay. Hanggang yung Roosevelt. dating Roosevelt Station, di ba, pinalitan na ng pangalan ng FPJ Station. Mabilis ba ang takbo? Para mabagal, ano, ha? Hindi, yan siguro Lakay yung di ba ang maximum speed yata ng LRT natin 60 kph yan ha? Ewan ko lang kung ganyan ang bilis ng takbo niyan. Anyway, yung normal na takbo ng tren. Ayan, mataas ba? Mataas lang kayo. Alam mo, nakalulang release ng tren. Yung papuntang Antipolo. Diyos ko, ang taas-taas doon. Diyos ko mo, mataas pa yata sa building ng SM. Ayan, okay. Istasyon na ba sila? Kung ayan ito na, ba tumigil na. Redemptorist Asiana, kung mukhang hanggang dito lang. Saan? Saan yan? Asiana? Redemptorist Asiana na ito. Sa may Baklaran. Oo, Lakay. Baka. Ayun, huminto na. So, abangan natin kung babalik pa kaya si Presidente o dito na siya magmumula. Aircon ba yan, Alet? Aircon, Lakay. Itong yung mga bagong tren na yan ng LRT, aircon yung Lakay. Yan yung masarap sakyan kasi malamig talaga ang aircon. Ayan, baba na si bagong kapukis. Ayan, baba na si President Marcos kasama Secretary Jimmy Bautista. Ayan. Kanina Lakay, nung pinapanood yung audiovisual presentation, di ba, binabanggit mo, itong LRT1 ay under nung kanyang tatay. Yes, alam mo, kanina nakakatuwa kasi may picture sila nung bata pa, nung in-inaugurate din yon. Talaga? Parang parang nakakandong pa si Presidente nandun sa harap. Talaga? Nire-enact ulit yun na umupo naman siya dun sa harap ng tren. Talaga? Ayan. Anong year ba nasimulan itong LRT1 Miss Let kung natatanda? Alam ko Belgian Belgian company ang nagtayo niyan Oo, nako, hindi ko anyway, anong year ba sinimulan tong LRT1? Igagal mo nga, Malu, UL? Kailan ba nag-start? Ni dating Pangulo Marcos ni PBBM. Pet project yan ni dating Pangulong Ferdinand Edelen Sr. at Mrs. Imelda Marcos nung araw yan. Okay. Ayan, tinatanong ng kung anong... Ayan, pakinggan natin si Presidente. Operated by the private sector. Kailangan pang bayaran yung utang. Pero sir, now na malapit na yung Pasko, the timing. Actually, hindi namin inisip yung Pasko. Nagkataon lang. But lahat nga nitong mga rail project, basta hindi sinasabi kung gawin natin ang lahat para matagdagan na dahil makikita naman natin napakalaking bagay, napakalaking bibigay na ginhawa at mas mabilis, makapag-save ng time at simple lamang ang pagsakay ng tren. Nasanay na rin naman ang mga commuter natin kaya subukan nila itong bagong nila. Maraming salamat. Thank you. Ayun. Yung binabanggit Lakay, nataon lang na November, magpapasko. Pero actually, sinabi na rin ni Secretary Jaime Bautista na maagang pamasko talaga ito para doon sa mga residente na lalo na hanggang sukat. Dahil ang binabanggit ay mababawasan ng kalahating oras yung biyahe ng mga pasahero hanggang sukat dahil dito nga sa binuksang mga bagong tren. At bukas, ayan, umpisa ng operasyon alas 5 ng umaga. Maganda yung escalator pa, ha? Ayan. Oo, Lakay, may escalator nga. Sana ma-maintain yan, ano, ha? Sabi ni Presidente kanina, sana daw ay matapos sa madaling panahon yung 3 pang istasyon, yung hanggang Cavite dahil siyempre mas marami yung makikinabang kapag natapos yun. At sabi nga niya
sana rin, excited na rin daw siya na makatanggap ng invitation dun sa first phase naman ng North-South Commuter Railway. Ayan. So, yung norte, papunta Ilocos, Mr. President. Para linggo-linggo, uwi na tayo na Ilocos. So, yun. At binabanggit niya na ganun talaga, may mga proyektong nag-umpisa halimbawa ngayong administrasyon niya na hindi matatapos sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pero ang importante ay nasisimulan yan at tutuloy-tuloy. Matapos din, Lakay. Ayan. Ba't di ko yata nakitang magkasama sila ni Sis? Sino Lakay? Binati nga nung nakaraang birthday binati na ba? pa. Binati ba? Okay. Ay, Sis. Paalis na si Presidente Lakay at mukhang ito ay didiretso naman dyan sa Philippine Navy para sa Change of Command. Okay, sige. Okay, maraming salamat, Miss Let. Sana maray pang ganyan magandang trend, Mr. President, ha? Ayan. Abay, 40 years na pala yung LRT-1 na Miss Let, ha? 1984, tama ba, Yuel, ha? 1984 nung itayo ang LRT-1. Yung LRT-1 ni baklaran na monumento yan, ha? Nakikita mo, ang ganda na. Ayan, sana magtuloy-tuloy po yan. Samantala, yan naman ang in fairness sa dating Pangulong Marcos, marami siyang project Ayan, kaya lang hindi itinuloy ng mga dating sumunod na administrasyon Dapat yung mga magandang project, sino man ng presidente, dapat ituloy-tuloy natin yan. Di ba mga kuyang, mga lolo, mga lola? Pero ang NCRPO handa na rin sa posibleng hagupit ng bagyong Pepito na maaring tumama sa Metro Manila. Naku, Diyos ko po, wag naman. Kamanaba, ayan, pinatututukan na. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, nakahanda na ang National Capital Region Police Office sa posibleng hagupit ng bagyong Pepito dito sa National Capital Region. Ayon kay Police Major Myrna Sally Diploma, ang OIC ng Regional Public Information Office nag-deploy na sila ng 400 pulis sa mga critical area kabilang sa mga key installation sa NCR para sa rescue, relief at recovery operation. Bukod pa raw ito sa mahigit 600 kapulisan at reactionary standby support force na nakapwesto para sa anumang emergency sa kasagsagan ng kalamidad. Sinabi ni Diploma na pinakatinututukan nila ang Kamanaba o ang Caloocan, Malabon, Nabotas at Valenzuela na madalas mapuruhan ang pagbaha sa Capital Region. Patuloy raw na nakikipag-ugnayan ng NCRPO sa mga lokal na pamahalaan, gayon din sa Disaster Risk Reduction and Management Office para paghandaan ng bagyong Pepito. Sa ngayon, nakahanda na ang mahigit 500 evacuation center sakaling kailangang ilika sa mga residente sa iba't ibang bahagi ng National Capital Region. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Giselle Ricafort, ang dalagang bukid. Sana'y humina naman ang bagyong Pepito, wag naman maging super typhoon. Diyos ko po. Hearing ng immigration, standby, Edniel. Abangan mo, Edniel, papunta na ang presidente dyan sa Philippine Navy. Hearing ng immigration para sa deportation ni dating Bamban na Tarlac Mayor Alice Goo. Ayan. Ang kumari mo, Kuyang Boy Osaita, ha? Isasagawa ngayong umaga. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakay, dumating na nga rito sa tanggapan ng Bureau of Immigration itong si Bamban na Tarlac dismiss Mayor Alice Goo at gwadyado ng PGMP si Alice Goo na naka-bulletproof nang dumating sa tanggapan ng Board of Special Inquiry ng BI. Ito ang ikalawang beses ng hearing ng BI sa deportation case laban kay Goo at sa kanyang kapatid na si Sheila Goo. Kasama ni Alice Goo ang kanyang abogado na si Attorney Stephen David na kasalukuyang nagpapaliwanag dito sa tinatanong ng Board of Inquiry. Ito yung initial na sa investigasyon nga pala Lakay ng NBI. Ito si Alice Goo ay isang Chinese national. Lumabas lang ako gawing Lakay ang hearing sa deportation case laban dito kay Alice Goo dito sa Bureau of Immigration.
si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas. Boy, una sa Pilipinas. Yes, Lakay. Malalaman ngayon kung siya ay pababalikin sa China o hindi. Kailan ba madidesisyonan yan? Hindi, Lakay, hindi pa kasi ito yung deportation case lang. Pero maraming pang kaso si Alice Guo sa yung kanyang kaso na isinampa sa DOJ sa korte ng DOJ. Talagang balot na balot pa, naka-helmet pa, ano ha? Ayan, hindi ko pa makita tanggal ng face mask eh. Siguro baka ngayon nagtanggal ng face mask pagka nagpaliwanag. Dito ko sa mismong immigration office sa Board of Inquiry. Saan yan? Sa Intramuros ito, Boy? Lakay, yung immigration, yung mismong opisina, tapat lang, Lakay. Yung building ng itong building, isang building, dito lang yung pinaka-opisina ng special inquiry ng BI na isinasagawa yung hearing ng deportation case. Ayan. Okay, so abangan natin ano kaya ang mangyayari sa kanya, ano ha? Ipapadeport ba o hindi? Okay, yan na Lakay ang mamaya babalik ako sa iba pang detalye kung hindi sa deportation case na laban dito kay Alice Guo. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Boy Gonzales. At mula po mahabigan, dun sa LRT, ang Pangulong Marcos ay pupunta sa Philippine Navy naman ngayon. Palyado yata yung tunog ng tren na Edniel. Bicol Express yan. Samantala ang Philippine Navy Vice Commander na si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, abay siya palang upong bagong Flag Officer in Command kapalit ni Admiral Toribio Adasi the Jr. Arrest number 52. Ayan, paritan na ba si Admiral Adasi Edniel? Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, inanunsyo na nga ng Philippine Navy ngayong umaga ang formal na pag-upo o formal ng uupo bilang bagong Flag Officer in Command ng Hanay ang Vice Commander nitong si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Ayon kay Navy spokesperson John Percy Alcos, papalitan na Espeleta si Vice Admiral Toribio Adasi Jr. na nakatakdang mag-retire ngayon buwan na ito ng Nobyembre. Opisyal na papalitan ni Espeleta itong 57 anyos na si Adasi sa change of command ceremony ng pangungunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa headquarters ng Navy sa Maynila ngayong umaga. Bago italaga bilang POIC o Flag Officer in Command, katatalaga lang Lakay dito kay Espeleta bilang number 2 man ng Navy nitong August 14. Pinalitan ni Espeleta bilang Vice Commander noon si Rear Admiral Cesar Bernard Valencia na tumao naman sa Philippine Military Academy bilang Superintendent. After ng ilang buwan ay ang number 2 man na itong si Espeleta, siya na ang mag-a-assume bilang POIC ng Philippine Navy. Mamaya pangungunahan yan ni Commander Pangulong Bongbong Marcos. Sabi na aking bubit sa Navy, January pa ang birthday ni Admiral Adasi. Ba't napaaga yata ang retirement? Parang November 24 Lakay yung petsa na hawak namin eh. November 24 ang birthday niya. So sa linggo. Sa 24 yun ang hawak namin ng Defense Reporters Lakay. So ngayong mismong 15 yung change of command ceremony, kung di ako nagkakamali kahapon ay nagkaroon na ng donning of ranks para dito kay Espeleta. Pero mamaya hingin natin ng detalye niyan. Ang official ngayon coming from the Philippine Navy spokesperson Commander John Percy Alcos ay ito na nga uupo bilang bagong POIC si number 2 man Vice Commander Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta. Diyan yan sa Navy Headquarters sa Maynila. Nandito naman tayo Lakay kasi diyan sa Maynila, baka Malacanang press corps nandiyan, tayong defense press corps dito sa Camp Aguinaldo ay we-witness natin Lakay yung closing ceremony naman ng Ajax at Dagat pa o yung Dagat Langit Lupa. Magtatapos na officially ngayong araw na ito ng Biyernes. Balik sa iyo Lakay. Maraming salamat Edniel Parosa. Congratulations sa incoming Flag Officer in Command.
Vice Rear Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta bilang bagong chief ng Philippine Navy. At Vice Admiral Toribio Adasi Jr. Sir, congratulations at happy retirement. Parang bilis-bilis ng panahon na Admiral Adasi, ha? Kailan ka lang nagpakapi ng Jim Scope sa headquarters, ngayon pa-retire ka na pala. At si Sister L, abay nandyan pala sa Hospicio de San Jose at merong medical mission and feeding program ngayon ng DZRH Operation Tulong. Yung po mga orphans, mahabigan. Diyan sa may Hospicio de San Jose, diyan sa malapit sa Malacanang. Diyan po sa may bridge nga ba yan? Ayala Bridge. Ayan, diyan po sa Pasig River. Diyan po ang DZRH Operation Tulong. At bago tayo magpaalam, mga kuya, ha? Yung pong mga kulang ba ng budget pagka Christmas party? Abay, pwede kayong mag-fundraising. Ang sabi po ni Ninang Maria Teresa Ocampo, ha? Ang Assistant Vice President, o nga pala, ha? Si Ninong Felix Reyes nga pala ng PCSO, ha? Abay, may nanalo na palang tatlong winner sa loto, ha? Abay, kasuswerte naman ng mga ito, ha? Pero tama lang yan, Brad. Chairman Felix Reyes, dapat marami ang mananalo ng loto, ha? Ayan, sabi ni Ninang Maria Teresa Ocampo ng PAGCOR, abay, meron silang programa sa PAGCOR na Bingo for a Cause para makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at pamahalang lokal, mga LGUs, na balak magsagawa ng fundraising activities ngayong papalapit na ang Pasko, ha? Ilang days na lamang ba, Ninang Best Zamora? 40 days. Ninang Dr. Bengli at Evelyn Laureta, Ninang Isa Suntay. Sa ilalim ng bagong programa ng PAGCOR sa kanilang pabingo, maaari pong kumita ng isang organisasyon ng hanggang 50% sa gross ticket sales ng kanilang mga bingo events. Nako, Mr. and Mrs. Cabrera, pwede tayong sumali rito, ma'am. At maaari magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso, ha? Ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Maria Teresa Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga community at samahan na maglibang ng naayon sa batas habang nag-aambag pa ng makabuluhang mga gawain. Para sa dagdag information, para sa mga gustong magpabingo, fundraising activities o bingo, tawagan lamang po si Josie Donna sa 0917-843-0970. Oye, Miss Grace Kujamat ng Metrobank Bankmer Branch sa Ayala Branch. Ayala, ha? Abay, get well soon at pwede kang sumali rito sa pabingo ng PAGCOR. Pwede rin tawagan si Louie Cabanyero sa 0927-320-6211. At yan ang kabuuan natin programang Damdaming Bayan. Ako yung mga ating ingat-ingat. Thank God it's Friday and it's swell day. Sana hindi maubos ka agad ang swell day. At abangan ang DZRH Operation Tulong kasama ang Lugaw Princess. Ang ating reyna ng DZRH sa Operation Tulong, Lugaw Queen, Wonder Woman, ha? Mukhang nawawala na ng virtud yung pagiging Wonder Woman ni Miss May Binauhang ngayon. Nagkakasakit na over fatigue. Sobrang sipag kasi nito, Mr. John Nick daw, ha? Attorney Red, ayan na. Kaya kailangan ng beauty rest ng Miss May Binauhan. Susunod, si Miss Josa Cruzat. Bye-bye. Ingat. This time check is brought